Hello, welcome to Josh Before Mondays. Dito ako ngayon sa malapit sa UP Manila na Zeus sa Fire Fauna. And Monday and Tuesday, nag-request yung mga students na mag-online class instead of face-to-face. So, pinagbigyan naman sila. So, Monday, Tuesday, nag-online class lang kami for the review. Tapos, somehow, a rest din for me. I am happy that during that time, cardio ulit ako. Wow, cardio! Pero yun, kasi nga, andun yung treadmill ko sa Lipa. So, ano siya. Then Wednesday, pumunta na ako ng LB, nag-face-to-face classes na kami. 11 to 12 lang. Ang isa pa rin sa highlight is si Jessa, nagduro siya for the licensure exam and I'm really happy to see my friends like take on those different stages, ganyan. Yun nga yung parang in-story ko rin na parang dati problema lang kami neto sa Chem 18 or what, tapos ngayon they are teaching the next generation of agriculturists na. And ayun, wala. It's heartwarming to see my friends grow in their own respective fields as well. Then after that, tumambay na kami ni Aris sa SP na mag-aaral and everything. Well, ang ginawa ko lang doon ay accounting stuff. Wow. Like, for the liquidation and stuff. Basta yun, like, tapos, nung mga gabi, nag-dinner lang kami, ako, si Ari, si Miko. Kasama rin si Ian. So, pumunta kami ng Chicken Seo, then pumunta kami sa sentro. Tapos, habang nasa sentro kami, lumabas yung email for CMT, which is required or kailangan na during the first day, meron kaming headshot, meron kaming actor CV, mga ganon-ganon. So, sabi ko, oh my gosh, kailangan ko ng headshot. Kailangan ko ng magandang headshot. So, nagka-feature kami. Last week, doon yung doon yung Josh Before Sundays ko. And nagka-feature kami. Thus, I really love this season again. And, alam mo yun, just feeling the support and love then from my friends. Ayun, wala, nakakatawa lang kasi sila yung director ko dun sa photoshoot na yun. And wala, ang cute lang. Ang cute lang na na nag-isip sila ng mga posing, ganyan. Ah, sige, what if try mo ganito, what if ganyan. Kasi limited lang, like 30 shots. Tapos, ang tawag doon, may 15 minutes lang. So, si Aris yung taga-pindot, tapos taga-isip ng mga post din. Ayan, director ko yan sila nila Miko. Nag-brainstorm sila nila Ian kung anong magandang stuff na gawin, etc. etc. I'll be flashing some of the photos. Pero ayun, nakakatawa. Then after that, nakitulog ako kay Aris. And the following morning, may turo kaming dalawa ni Aris. So, gumising kami na maaga. Tapos, siya may 7 a.m. class, ako may 8 a.m. class. Then I am gonna teach at 8 a.m. Tapos, ang parang ganap nun, punta lang kami McDo, kumain siyang breakfast niya, ako nag-Starbucks na ako. Then, ayun, nagmuni-muni lang ako sa Starbucks. Oh my God, this week, na-meet ko rin pala si Glenn randomly on a random morning nung Wednesday yata na, ayun, nag-konting catch up lang with Glenn sa SB habang nakatambay ako doon. Ang dami ko nakita ko rin si Ruth habang nakatambay ako doon. Hello guys. Tapos, ayun, nakita ko rin si Nicole noong nag-aaral na kami ni Aris nung afternoon. Nakita ko si Nicole, nakita ko si Cathy. So, grabe, like sobrang nakakatuwa naman. Sabi nga ni Nicole, sobrang maliit yung chance na hindi kami magkita kapag nasa LB ako. Parang gano'n. Kasi ewan ko, lagi kami nakikita niya ni Nicole everywhere. Ayan, mga former students ko yan sila. Tapos, ayun. Wala, nakakatawa lang. Tapos si Catherine naman, sabi niya gano'n, Josh, gano'n siya. Sabi ko, ano yun? Tapos sabi niya, parang nagdadalawang isip daw siya kung tatawagin niya ako sir or ano. Pero yeah, ayun kasi yung rule ko nga, di ba? Oh, kapag hindi na tayo, hindi ko na kayo estudyante or what. First name basis tayo. Tapos, ayun, wala, ang fun. Wednesday yon. Tapos, ayan, Thursday, pagkatapos ng turo ko, basically, lumuwas na ako ng Manila kasi manonood din ako ng Cinemalaya. I was hoping na hindi pa maso-sold out, pero unfortunately, sold out na ang 2 valid IDs. But then, I think like it is a blessing in disguise na
doon kami napunta sa Tirik. Although, may mga ilan pang ano, tapos tinignan ko lang yung mga synopsis, ganyan-ganyan. Feeling ko maganda yung Tirik. Contrary to the comments online, siguro luck na lang din namin. Kasi nandun si Rocco Nasino, nandun si Floyd Tena, nandun yung director, si Direk Mai. Tapos grabe, like, ang ganda ng discussion afterwards and sobrang goosebumps nung nalaman ko that Tirik was really based on true events. And at the same time, meron dong isang pare na kakilala niya mismo yung bida, which is si paring Bert. Like, we were friends, sabi niya gano'n. Tapos parang nag-ask kasi siya dun sa director, like how, what is the symbolism of this, blah, 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 etc. So, alam niya kung ano yung nangyari talaga in real life. Parang ang sabi kasi ni Direk Mai, parang ano daw siya, yun daw parang pinortray or nireflect dun sa movie ay different accounts of multiple people, yung experiences nila with EJK, yun. Sobrang ganda ng movie. I'm gonna create a separate video on that kasi the composition, the symbolisms of the such, the contrast ng mga ganap-ganap. Like, oh my gosh, kailangan niya, deserve niya ng parang film review and such. And yeah, so I think it's a blessing na doon kami napunta. Before that pala, ayun, kasama ko si Enrico doon sa Cinemalaya. Then nag-dinner lang muna kami sa Walk It Out. Kung saan kami nag-dinner dati nila Mika and ni Aljon. Ang funny, like after, ang dami kong questions talaga. Then, before kami pumasok, magkakasabay kami actually nila Rocco. So, akala ko manonood lang sila. So, tas may talk back pala. So, ayun, after ng film, parang, okay, tinapos namin yung film credits, etc. Tapos akala namin, like, hinihintay lang, feeling ko magsasalita sila. Tapos, ayun, ang tawag dyan, ang dami kong questions on my mind na ready na talaga ako na ano tawag dito, i-discuss with Enrico. Tapos, ayun, bigla nagkaroon ng talk back. So, wala na kami pinag-usapan after. Parang, ayun, like, ang galing lang ng mga reflections and such. The symbolisms ng mga ano, ang galing. I'm gonna create another video on that. Pero, ayun. Then, Friday, ang dami nangyari ng Friday. Sabi kasi sa CMT, kailangan daw mag-cardio, etc. So ako naman, sige nga maglalakad ako sa UP Diliman. Gago, umulan. Umulan. Umulan ng malakas. So tumambay na lang ako sa Starbucks na nag-uptown center ako. Tapos, ang dami ko nabili. Ang gastos ko. Ang dami kong nabiling stuff kahapon. Bili ako ng blower. Pumili ako ng bagong sapatos. Like, what the fuck? Tapos ngayon, ang dami kong gastos actually. Like, yes. Then, nag-prepare ako for babae sa septic tank, which deserves another video. Like, ang ganda. Ang ganda ng babae sa septic tank. Like, nakakatawa siya and everything. But I feel like I still need to discuss it with some people. I feel like next week, since matutulog ako kay Aris sa LB and nakapanood naman siya, I'm gonna discuss this with Aris. Yes, it's entertaining, but I refuse to believe na it's only nakakatawa. Should I settle with the fact na it's really entertaining and it's really a statement? Sobrang bold kasi ng mga statement talaga, like literal. And nakakatawa siya as someone who aspires to write something like that. And yun, hopefully someday. Pero ayun, parang I want to analyze it on another perspective. So I want to discuss it with my friends. Ayun. I was with my theater arts classmates and right after, like, nag-aya kasi ako na, oh, funny kasi ako yung nag-aya talaga no ano, like, feeling ko naman meron. So, gumawa lang ako ng invitation for Miss Ice, for Miss Air, for Gabby. Tapos, hindi ko alam na parang may curfew pala dun sa kala Enrico. So parang kailangan ko na umuwi, kailangan ko na umuwi ng maaga. Kaya napaalis ako ng maaga. Pero, yeah, kailangan ko rin kasi talaga matulog for CMT. I feel like hindi pa ako as in super duper rested ngayon. Ngayon Saturday, nandito ako sa may Faura kasi ano ako, ENT later. ENT. Ayun. Then after this, mamaya-maya, punta na ako sa PETA kasi this is the first day of my CMT.
And classmate ko pala si Vash tsaka si Angel from Theater Arts din. It's fun. I'm excited and looking forward sa kung anong ganap. Kinakabahan ako at the same time kasi parang sabi nga ni Miss Ice, parang ano daw siya, ano daw dyan, more on physical din talaga yung ganap. So, let's see where this will take us. Ayun. Ang ganda rin ng mga small talks. Actually, hindi siya small. Mga talks namin na Miss Ice kagabi. Yeah, I really learned a lot. I really learned a lot from her. I think that's it. And it is nice seeing my theater arts friends again. I miss you guys. I love you guys. Ayan. Media of the week, of course, ang babae sa septic tank. Last weekend na ngayon ng ang babae sa septic tank. I think may Sunday pa sila. Bukas. Bukas, yes, bukas. Ayun. Kasi Saturday pa na ngayon. Then, ayun, of course, yung Tirik. Pero, ang dami kasing parang bad comments. Pero I feel like kasi, it's because there was a lot of representation. Like sa character, sa symbolisms ng mga bagay na nandoon. Even the camera angles, the cinematography. Like, ang fun kasi nag-ano kami, like parang kami nag-film class with Doctor, with Direk Mai, like legit na ang dami ko natutunan sa kanya. Like parang kami yung sabay-sabay na lumabas nila Rocco papalabas din ng sine. Sabay kami pumasok, sabay din kami lumabas. This was a fun week. Theater, cinema, like ang daming arts na na-consume ko this week. I am fucking out. I love it. Ayun na naman. Thanks for listening. Bye!